we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Alog! Oy! Duga! Lasing na babae, nagwala, nambato at nanakit umano ng ilang opisyal ng barangay sa Kalasyaw, Pangasinan. Insidente, nakuhanan ng video. Right ko. Dalawang motorista sa Dagupan City at La Union patay nang makasalpukan ang dalawang kalahok sa isang motorcycle challenge. Sa GMA Regional TV interviews, mga karaniwang sanhi ng sunog, alamin mula sa BFP. At tunghayan ang makulay na taunang Grand Float Parade sa Baguio City. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pasantos yang aram na imbag malem maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station. Ako po si Chris Zuniga. Nakuha na ng video ang isang lasing na babae habang nagwawala ng babato at nananakit daw ng ilang opisyal ng barangay sa Kalasyaw, Pangasinan. Tutukan sa report ni Claire Lacanilaw. Paalis mo kasi rin, tane. Sa cellphone video, makikitang hinila ng isang babae ang damit ng isang lalaki na nakasakay sa motorsiklo. Nangyari ang insidente sa Barangay Banawang, Kalasyaw, Pangasinan. Umalis agad ang lalaki sa kanyang motorsiklo upang iwasan ng babae. Sinipa ng babae ang motorsiklo at nambato sa lugar. Ang lalaki sa video, isang opisyal ng barangay. Bago raw ang insidente, hinarang siya ng babae at biglang umangkas sa kanyang motorsiklo. Nagbitaw raw ng hindi magagandang salita ang babae tungkol sa kanilang punong barangay. Pinababa ko siya. Ayaw niyang bumaba, ma'am. Di ako na lang bumaba. Pilit ko siyang pinapababa kasi ayaw ko nga yung parang yung ginagawa niya. Kinuha niya yung susi ng motor ko, tinapon niya. Tapos doon na yung naging commotion naming dalawa. Pinuntahan ng news team ang bahay ng babae upang kuhanan ng pahayag ngunit wala siya roon. Tumanggi na rin magbigay ng pahayag ang ina ng babae. Ayon sa punong barangay, lagi raw nanggugulo ang babae sa kanilang lugar. Ilang beses na raw nilang iniimbitahan sa barangay hall ang babae pero hindi sumisipot. Sasampahan daw nila ng kaso ang babae. Hindi na namin siya pinapatulan pero sumubra na yung ginawa niya. Pumasok dito sa barangay hall namin, binalabag niya yung pintuan. Naiblatter na raw sa Kalasyaw Police Station ng ilang insidente ng panggugulo ng babae. Pag mga ganyang situation naman, ina-advise po natin ang mga barangay officials natin kung sakaling hindi na nila kaya, isangguni ito sa ating himpilan ng pulisya. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Dalawang motorista sa Dagupan City at La Union patay nang makasalpukan ang dalawang kalahok sa isang motorcycle challenge. Naka-alerto si Russell Simorio. Patay ang 33 anyo sa si Dexter Dizo matapos mabangga ng motorsiklo ang minamaneho rin niyang motorsiklo sa National Highway na bahagi ng Barangay Bunuan Bukig, Dagupan City. Ang rider ng nakabanggang motorsiklo kasali sa 2024 Boss Ironman Motorcycle Challenge. Sa isang cellphone video, makikitang biktimang nakahandusay sa kalsada. Wasak dito niyan. Makikita mo yung buto niya, inaano pa ng balsamador, inaayos, kaya naka-step po. Makikita mo talaga yung buto, tapos tinatahi-tahi. Ayon sa pulisya, lumabas ang biktima sakay ng motorsiklo para bumili ng sigarilyo. Pauwi na siya nang mangyari ang aksidente. Nadamay sa aksidente ang isa pang rider na kasama rin sa motorcycle challenge. Humingi po sila ng sorry. Sana ko lang, wala na sanang susunod. Yung nakita namin doon, dumaan sila, mabibilis talaga yung rider. Nasawi rin ng 31 anyo sa rider ng motorsiklo matapos makasalpukan ang isa pang rider na kalahok din sa motorcycle challenge. Nangyari ang insidente sa National Highway na bahagi ng Barangay Urbis Tondo, San Juan, La Union. Ayon sa pulisya,
nag-overtake ang rider na kasali sa motorcycle challenge. Pero sakto naman ang pagdating ng biktimang rider mula sa kabilang linya. Nakipag-ugnayan ng organizer sa pulisya para sa seguridad ng aktibidad. Pero sadyang mabibilis daw ang takbo ng mga sangkot sa aksidente. Ayon sa pulisya, nangako ang mga organizer at mga rider ng motorcycle challenge na sangkot sa aksidente na tutulong sa gastusin ng mga pamilya ng mga nasawi. Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala, kalidad ng hangin sa Baguio City bumabalik na sa normal na kondisyon ayon sa alkalde sa kabila ng forest fires sa kalapit na bayan. Narito ang ulat ni Joan Punsoy. Balik normal na ang kalidad ng hangin sa Baguio City matapos maapektuhan dahil sa mga naitatalang forest fire sa ilang kalapit bayan. Maganda na, meron tayong mga 80 mobile sensors. Tapos meron tayong 5 static sensor. At nakita namin in terms of yung quality ng ating air ngayon, gumanda na. Asahan pa rin daw ang dagsa ng mga bisita dahil hindi pa tapos ang Panagbanga Festival. With Baguio in the mountains, I sleep real good. Hindi mandatory ang pagsusuot ng face mask pero inirerekomenda ng otoridad lalo na sa mga may respiratory ailments. Yung ashfall kasi merong nahuhulog-hulog pag naghahangin ng malakas. Kasi doon nagsusundo kami sa may Mabini School. Merong mga naghuhulog ang mga ashfall. Nag-umpisa siya nung Tuesday. Ngayon wala naman na po. Sa pinakahuling tala ng BFP Cordillera, 7 forest fires pa ang inaapula hanggang ngayon. 3 sa Itogon, 2 sa Bocod at tig-1 sa Tuba at Kabayan. Yung iba, medyo nag-i-spread sila considering kasi yung high velocity natin sa strong wind condition. Medyo nahahanginan. Ngayon medyo nagre-reignite, manageable pa rin ng mga tropa natin sa ground. Mula sa Baguio City, kasama si Ron Alistair Taniedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Aasahan bukas ang oil price rollback sa mga produktong petrolyo. Kung magkano, alamin natin yan sa live report ni Russell Simorio. Russell? Chris, magandang balita sa mga motorista lalo't bukas, February 27, nakatakdang magpatupad ng oil price rollback ang mga kumpanya ng langis. Effective 6 a.m. tomorrow, nasa 70 centavos per liter ang bawas sa presyo ng gasolina habang nasa 95 centavos per liter ang bawas sa kada litro ng diesel. Umaabot naman sa 1 peso and 10 centavos ang bawas sa kada litro ng kerosene. Pero hindi pa rin dito kumbinsido ang mga motorista at tsoper lalo't kung matatandaan natin last week, more than 1 peso yung itinaas na presyo ng produktong petrolyo. Kaya parang kalahati lang yung nabawi nila sa ipatutupad na oil price rollback bukas. At mapunta naman tayo sa presyuhan ng iba pang bilihin. Live tayo dito sa Malimgas Public Market para sa mga magtutungo ngayong mga nanay para bumili ng karne. Naku po, wag mabigla dahil nananatiling mataas ang presyo ng karne ng baboy. Nasa 340 pesos hanggang 360 pesos per kilo ang kada kilo ng karne ng baboy ngayon. Sabi ng mga tindera, pahirapan daw yung pagkuha nila ng supply at dahil nga sa kakapusan ng supply, umaabot na sa mga malalayong probinsya yung nakukuha nilang supply ng baboy gaya sa lalawigan ng Mindoro. Sabi naman ng Provincial Veterinary Office, wala daw magiging problema sa supply ng baboy dito sa probinsya. I mean yung production dahil may mga security measures silang ipinatutupad. Samantala, nasa 180 pesos naman ang kada kilo ng karne ng manok. Yan muna ang latest mula rito sa Malimgas Public Market. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat sa price update, Russell Simorio. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, sa buwan ng Marso ang Fire Prevention Month pero ngayon pa lamang ay dumoble na ang bilang ng sunog na naitatala sa probinsya. Kaya naman para maging maagap, makakasama natin ngayong hapon ang Provincial Fire Marshal ng Pangasinan na si Fire Senior Superintendent Roberto Miranda. Magandang hapon po, Provincial Fire Marshal Miranda. Magandang hapon po, Sir Chris, at sa nanonood ng GMA Regional 1 North
Central Luzon. Opo, diretso na po ang aking tanong. Ano po ang ginagawa nating paghahanda para po sa Fire Prevention Month ng BFP? Siyempre po ngayon, umpisa pa lang, busy-busy na tayo sa mga preparation para sa ating upcoming Fire Prevention Month. Ang isa po rito ay magkakaroon po tayo ng launching ng BFP Pass, yung pong mga responders natin, like dun sa mga dun sa Ironman Challenge natin, sa mga Oplan Kaluluwa. Magkakaroon po tayo ng yung pong parang quick response team. Quick response team, bawat may mga event, at meron po tayong mga massive inspection po ng mga establishment para po mapaalalahanan na sila part of Fire Prevention Awareness Campaign. Nabanggit ko po kanina, Provincial Fire Marshal, dumoble yung bilang ng ating structural and non-structural fire incident in Pangasinan. So, ano po ba ang tinitingnan nating dahilan kung bakit po umabot po sa mahigit 50 ang structural fire incident natin? Opo sir, 2023 ang data natin is 24 lang. Ngayon from January to February, ngayon is 57 na. Kanya sana po seryosohin natin ang pag-iingat. Pero saan natin ina-attribute po? I-attribute naman po talaga natin yan sa temperature, yung rise ng temperature po natin. Siyempre po, dito po sa ating kapaligiran, present na yung mga elemento ng sunog, yung heat, fuel, and oxygen. Nandiyan po doon po nagkakatalo, available ang fuel at saka ang oxygen. Yung pong heat na tumataas, napakadali po talagang mag-ignite ng mga materialis natin. Gusto ko po mag-focus doon sa household, doon sa mga sunog, sa mga bahay, sa mga establishmento. Sa inyong pong experience sa firefighting, ano po yung nagiging dahilan? Ang usually pong nagiging kadahilanan niyan is kapabayaan. Okay. Minsan, nagluluto tayo, yun yung mga common iniwan natin, hindi natin nakalimutan natin, may ginawa tayo sa labas. Or sa gabi naman, naiwan natin yung mga kandila, yung mga open flame ang tawag sa kanila Tapos yung mga, kumisan, hindi natin alintana, nag-i-store tayo ng mga flammable sa loob ng bahay. Dapat wag natin gagawin yun kasi once na available yung flammable liquids, talaga, sandali, ubos ang kabuhayan natin at ang bahay natin. Ang BFP po ba ay nagpo-provide din ng assistance para magkaroon ng annual check sa mga electricity or yung mga electrical wiring ng mga bahay? Because I understand sa mga establishmento, nag-check po ang BFP. Pero paano po sa mga households? Pwede po bang matulungan yung mga households? May programa po tayo rin, yung Oplan Ligtas na pamayanan na kung saan house to house din sa mga residential houses na yung pong community fire protection plan ang tawag po natin doon sa OLP kung tawagin natin project. Doon po tinitingnan yung yung mga fire hazard doon sa isang area, like yung mga narrow road, yung mga electrical na yan para nagko-conduct din po sila ng mga fire safety seminar doon sa lugar. Pahapiyawan ko lamang po, bukod sa mga structural, may non-structural fire, dito po yung mga grass fire at saka mga wildfire. Chief, paano po ba ito maiwasan? Siguro po kailangan maging responsable ang bawat Pilipino. Kasi lalo na yung sa forest fire, nakita nyo may nagaganap ngayon sa car. Kung tayo pupunta ron, mag-hiking tayo, sana iwasan na natin yung sigaron. Kung meron man, maging responsable tayo na patayin bago umalis. Huwag tayong magtiwala na busan natin ng tubig o kaya i-blanket natin siya para hindi na talaga magliyab. Isang maikli na lamang. Bilang pagtatapos, ano po yung fire lines ng BFP na pwede nilang kontakin kapag may emergency? Maliban po dun sa 911 na kung di natin talaga alam yung number ng locality, meron po tayo dito po sa Pangasinan na Fire Lines Pangasinan. Pwede po nating i-download yun sa Google app po natin at makikita nyo po rin yung Fire Lines na lahat po ng bayan dito, nando po yung mga location nila, telephone number, tsaka yung mga safety tips po. Kompleto na po ron kung gusto nyo pakisubok lang po at makita nyo po.
Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Provincial Fire Marshal Roberto Miranda. At sabi nga po, mag-ingat tayo mga kapuso sa mga insidente ng sunog. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Umabot sa 300,000 pesos ang kabuang pinsala matapos na matupok ang isang bahay sa Barangay 2, Lawag City, Ilocos Norte. Sa investigasyon ng BFP, nagmula ang sunog sa sirang electrical wirings na sinubukan pa raw ayusin ng may-ari ng bahay. Bahagya namang nadamay ang dalawa pang katabi nitong bahay. Buti na lamang daw at naagapan ito ng mga bumbero. 2 pamilya o 7 individual ang apektado ng sunog na tumagal ng mahigit sa 1 oras. Wala namang nasugatan sa insidente. Samantala, pagtaas ng demand sa tubig na momonitor na ng Pamana Waters ngayong mainit ang panahon. Narito ang report. Napaka-importante raw ang tubig para sa negosyanteng si Marvin na may-ari ng karinderya sa Dagupan City. Batid daw niya ang banta ng El Nino kaya nakikisa siya sa pagtitipid sa konsumo ng tubig. Nag-iipon kami, may mga drum kami tsaka galon na pinaglalagyan ng tubig para makatipid kami sa tubig, lalo na pahirapan ngayon ng tubig. Base sa tala ng Pamana Water Dagupan City, tumaas ang demand ng tubig mula sa kanilang consumers ngayong nararamdaman ang mainit na panahon. Unti-unti nang nararamdaman yung increasing demand ng tubig kasi nga yung alinsangan na dulot ng El Nino ay nararamdaman na. Pero hindi pa naman significant doon sa record. Sa kabila nito, nananatiling sapat ang supply ng tubig mula sa Pamana Water. Pero may epekto rin daw ang madalas na pagkasira ng water pipes dahil sa aksidenteng pagtama ng excavator sa mga ginagawang kalsada sa lungsod. Nagkaroon pa ng baha kasi nga makikita nila talaga yung kung kalakas ng daloy ng tubig pag nagkaroon ng leak. Makikita kung gaano kadami ng tubig ang nasasayang tuwing mayroong leak na ganyan. Kapag tumindi pa ang epekto ng El Nino, posibleng mabawasan ang supply ng tubig mula sa Pamana Water. Pinapayuhan ang mga consumer na sanayin na ang mga paraan para makatipid sa paggamit ng tubig. Kasama si Ron Alister Tanyedo, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Walang umiiral na sama ng panahon pero patuloy ang pag-iral ng 2 weather systems. Umaabot ang hanging amihan sa Luzon habang tuloy-tuloy naman ang pag-iral ng easterlies sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, maaliwalas ang panahon sa halos buong Luzon maliban lang sa mga kalat-kalat na ulan sa Isabela, Cagayan, Benguet at Aurora. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa, lalo na sa Mindanao. Tiniyak naman ng Mangaldan Municipal Agriculture Office na sapat ang supply ng kalabaw para sa nalalapit na Pindang Festival sa bayan ng Mangaldan na tinaguriang Pindang Capital ng Dalawigan. Ngayon pa lamang daw ramdam na ng ilang negosyante ang pagtaas sa demand ng pindang at karne ng kalabaw sa pamilihang bayan. Dinoble pa ang produksyon ng tapa upang masabayan ang demand. Dominic Roque at kapuso actor Jack Roberto nakipagsabayan sa Luzon leg ng 2024 Boss Ironman Motorcycle Challenge. Tunghayan sa report. Isa sa mga inabangan sa Luzon leg ng 2024 Boss Ironman Motorcycle Challenge ang kapuso actor na si Jack Roberto. Kabilang sa mga checkpoint ng riders ang Lingayen Provincial Capitol Grounds. Ayon kay Jack, iba raw ang naibibigay na kasiyahan sa kanya ng pagmumotor. Iba yung adrenaline iba yung freedom, iba yung feeling ng vibration ng motor, and of course yung nakakapag-travel ako all over the Philippines, nakikita ko yung mga gandang lugar dito sa Pilipinas na hindi ko napupuntahan before. Handa na kaya niyang isakay sa motorsiklo ang kasintahan na si kapuso primetime princess Barbie Forteza? Hindi na sa ngayon, hindi na sa ngayon, promise. Okay na ako nung pinapayagan niya magmotor. Spotted din ang aktor na si Dominic Roque na isa rin sa mahigit 2,000 riders na sumali sa Motorcycle Challenge.
Pinagkakaabalahan daw ngayon ni Dominic ang hilig niya sa motorcycle riding. Mula Subic Bay International Airport, susubukan ng riders na ikuti ng iba't ibang probinsya sa Luzon sa loob ng 24 oras. Bukod sa Pangasinan, kabilang din sa checkpoints ang Bacnotan, La Union, Vigan City, Sanchez Mira, Cagayan, Dipakulaw, Aurora, Tuguegarao City, Itiaga, Isabela, Cabanatuan City, pabalik sa Subic Bay. This is my first time to go or to join Boss Ironman Motorcycle Challenge. So, enjoy naman. Kwento ni Dominic, bata pa lang siya nang mahiligan niya ang pagmumotor. Kaya game na game siyang nakipag-banding sa kapwa riders. Matagal na, since I was 13, nagmumotor na. So, ayun, pagkabata pa lang. So, ride safely, huwag gawing karera ang road. So, take care. Layunin ng Motorcycle Challenge na ipaalala sa mga rider ang kahalagahan ng disiplina at pag-iingat sa kalsada para safe ang travel goals. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 31 anyos na babaeng abogado nalunod sa isang spring sa Peñarubia, Abra. Nakatutok si Ivy Hernando. Dead on arrival sa ospital, ang 31 anyos na kinilalang si Attorney Princess Caroline Nicole Ibarra matapos malunod sa isang Bukalo Spring sa Barangay Patiao, Peñarubia, Abra, pasado alas 5 ng hapon noong Sabado, February 24. Sa investigasyon ng PNP, nagtungo ang biktima kasama ang kanyang driver sa nasabing lugar upang mag-picnic. Nagpakuha pa raw ng larawan ng biktima bago maligo sa spring na may lalim na 2.5 metro. Iniwan daw ng driver ang abogado para sa kanyang privacy, pero nang kanyang balikan, nalunod na ang biktima. Si Attorney Ibarra ay Clerk of Court 5 ng RTC Branch 13 sa Luwag City at residente ng Sinait, Ilocos Sur. Naiuwi na ang kanyang mga labi sa Ilocos Sur. Tanggap naman daw ng kanyang pamilya ang nangyari. Hindi naman sa may duda, pero para masatisfy lang yung curiosity natin. Ganun. Arestado ang 6 na katao sa bypass operation ng PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency sa umunay drug den sa Barangay Buenlag, Calasiao, Pangasinan. Kumpiskado sa mga sospek ang 12 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 80,000 pesos. Inaalam kung saan nila kinukuha ang mga ilegal na droga. Naharap sa kaukulang kaso ang mga sospek na wala pang pahayag. Nakasagupan ng 502nd Infantry Brigade ang hinihinalang grupo ng Cagayan Valley Regional Committee sa Barangay Pateng, Gonzaga, Cagayan noong Biyernes, February 23. Sa loob ng 10 minutong palitan ng putok, isa sa mga rebelde ang napatay na inaalam pa pagkakakilanlan. Bukod sa Cagayan, isa ring enkwentro ang nangyari sa pagitan ng 503rd Infantry Brigade laban sa North Abra Guerrilla Committee sa Abra, kung saan samot-saring baril at bala ang narecover. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Emosyonal ang naulilang pamilya ng 55 anyos na OFW mula Kuwait na tubong barangay Tarag, Pagudpod, Ilocos Norte, nang dumating ang mga labi nito sa Lawag International Airport. Ayon sa asawa ng biktima, 10 taong nanilbihan bilang OFW sa Kuwait ang misis. At December 29, 2023 nang huli niya itong makausap sa telepono. January 11, 2024 nang ibalita sa kanila ng OWA, Lawag City na nasawi ang kaanak. Hindi kumbinsido ang pamilya sa sinapit nito. Kaya raw humihingi sila ng tulong ngayon sa OWA. Hindi ako talaga toksiko kahit kami kahit mahirap lang kami. Gagawin ko ng paraan para makikita namin ng totoong kung ano nangyayari sa misis ko. Kasi misis ko pumunta ron magtrabaho. Narito na ang Ratsada Balita. Sa report ng Ilocos Norte Provincial Agriculture Office, kasama ang bakara, dingras at pidig sa mga pinakaapektado ng dry spell sa lalawigan. Tinatayang nasa 592 hectares ang apektadong taniman. Aabot na rin sa 18 million pesos ang estimated drought damage sa probinsya mula January 2024. Hindi bababa sa 5 meat vendors sa Vigan Public Market ang nabiktima ng customer na nagbayad ng peking 1,000 peso bill. Modus daw lituhin ang tindera kapag kasagsagan ng maraming tao.
Kaya paalala ng Bangko Sentral ng Pilipinas, maging pamilyar sa palatandaan ng orihinal na pera, gaya ng embossed prints, asymmetrical serial number, watermark at see-through mark. Balak naman daw ng Market Division na magkaroon ng CCTV sa palengke. Hataw at todo bigay ang mga tricycle drivers sa kanilang pagsayaw sa biyaherong TikTok Challenge na bahagi ng pagdiriwang ng Tricycle Drivers Operators Association Day sa Benguet, Abra. Kanya-kanya sila ng paandar para manalo. Nagkaroon din ng kompetisyon sa pagkanta, pagandahan ng tricycle float at miniature tricycle. Bahagi ito ng Dapil Festival bilang pagkilala sa mga tricycle driver at sa ambag nila sa sektor ng transportasyon. Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Lucban Elementary School at Tribu Rizal, kampiyon sa Grand Street Dance Competition sa Baguio City. Silipin sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Level up at hindi matatawaran ang performances na ipinamalas ng iba't ibang contingent sa Grand Street Dance Competition na isa sa highlights ng Panagbanga Festival Celebration sa Baguio City ngayong weekend. Itinanghal na kampiyon sa elementary category ang Lucban Elementary School, habang wagi naman sa open category at Hakot Award ang Tribu Rizal mula sa probinsya ng Kalinga. Namukadkad naman ang ganda ng mga bulaklak sa Session Road at Harrison Road sa Baguio City sa Grand Float Parade na isa highlights ng Panagbanga Festival Celebration. May Barbie-inspired, garden-inspired, White Dragon-inspired at may float din na underwater ang konsepto. Ganda po, sobrang ganda. Yung di ko nakala na ganyan siya ka-effort, yung gagastos talaga sila. Siyempre, crowd favorite ang GMA Network Float sa kayang ilan sa cast ng Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis. Kabilang sa nakisaya sa Panagbanga Festival, sina Senator Bong Revilla, Beauty Gonzales, Lian Valentin, Ninyo Mulak, May Bautista, Carmi Martin at EJ Falcon. Ikinwento rin ni Beauty at Bong ang pagkakaparehas nila ng kanilang karakter sa totoong buhay. Lapitin ng chicks. Ano siya, mapagmahal sa asawa. Makulit, masayahin, full of energy, matapang. But ano lang ako, mas relax lang ako kay Gloria. Happy raw ang cast na makita ang kanilang fans na masaya sa kanilang pagdalo sa Panagbanga Festival. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.